Good afternoon to all of yours, especially to you ma'am. This is our presentation of Group 3. The topic for today is Part 3, Technical and Security Management. Next bad. So the Chapter 7, Security Survey and Inspection. Learning objectives at the end of chapter, the student will be able to define security survey and explain the importance, explain the value of the security professional in conducting security survey. Define security inspection and explain its importance and purpose. Enumerate phases and steps in security inspection. Define safety inspection and explain its importance and purpose. And enumerate phases and steps in safety inspection. Next bud. Survey. Security survey is a fact-finding process used to assist the gather information about an organization, security system, operation, and procedure. Its main goal is to identify weaknesses or vulnerabilities in existing security. So when you say security survey ni mo ni bali mo ni mukuha mga information no, like pagkuan namo iwan kaning operation, like manakopog mga drug lord. So kinagamit ng survey, malocate ninyo ang mga kuan sa mga drug lord no, kanang like mag-transact sila. So pinagi nang gamit security survey, makuha nila mo ang information kung ilang location, o also kanang makita nimo ang mga weaknesses, mga kahinaan nila. So mo na ikuan gamit sa security survey. Ginagamit na siya para sa mga kuan operation, para makuha ang information. So ginagamit na siya kuan mga computer na to mukuha o kuan information sa inyong kuan like operation. So the example is kuan like office building observation. Walk around the building during after office hours checklist. So we need to check every time sa mga kuan building dito sinay kuan dra nay kawatan, all entrance secured. So dapat secured ang kuan kanang entrance nay like CCTV guard na security camera working. So kuan kung namoy CCTV mo siyang i-check kung muganap ba, pero sigay di mugana nay nangawat nga sabi nimo naganap yung CCTV nga wala day. So useless. Kailangan nimo kuanon check ang cameras. Next bud. So importance of security survey. Security survey is very important because it helps an organization find out where security is weak and what risk it faces. Managers often don't realize the possible danger until a survey is done. The survey shows types of threats like this. Shows the types of threats: robbery, extortion, espionage, etc., and the level of protection need. So the example is one. A shop does security survey. So for example, no natay shop. So they found out there are no camera near cash counter. So for example, no kanang sa City Star no, kanang sa cashier. So kailangan mo na sa butang kuan diya CCTV. Okay. For example, basig ginarabira niya dyan, ginakawatan niya ng kuan kanang kwarta dyan sa kuan sa cashier.
Like ka ng mga cashier na may uban mangupit, kung wala CCTV kupitan yun na jud. May uban na. No, kailangan jud ta na ikuan na survey security like CCTV, mga nana. The back door is often left unlocked. So kung kuano, kung dapat ang kuan, ang back door dapat naka-unlock firme. For example, kuan kanang naisunog. Ito ay kanang yung back door ja. Munay for exit. Nga nakalock na, dili na unlock. Tatay sunog mo patay mo tanandra. So kailangan mo na i-kuan no, unlock. Kailangan mo kailangan mo check security survey. Muna yung mga important security survey no. If na ay mag-grabber sa inyong company, dapat na mo ikuan security survey like parang alarm, emergency alarm, CCTV, guard, mana. Next, should us recommend the establish of policies and procedures regarding the following security service Cinewild 2003. So they are 5 established no sa mga one like company ninyo. First is protection against internal and external theft including embezzlement, fraud, burglary, robbery, industrial espionage, and and the theft of trade secrets and proprietary information. So no, kung kuan like kuan na mag-grabber sa inyong kuan like bangko. So kung gusto kag protection dapat nakay kuan no, nakay guard sa internal sulod. Sa gawas pod na pod external kailangan na po guard o kuan CCTV ana kay bisig na magkuan na magplano na mangawat sa inyong kuan like yung bangko. So kailangan ta og mga protection no, external and internal. Internal kanang kuan sa CCTV sulod, external kanang nasa kuan nasa gawas kanang mag security guard ya. Muna yung mga example ng protection no. So second and develop of assess control procedures to protect the quality repeater sa well-timed computer facilities in executive office located inside. So no, kanang kuan kaning second is we need to develop the control procedures to protect the qualities no. Dahil na mangawat sa inyong kuan, na mangawat sa inyong like yung bangko ninyo. So na kuan na pinagi para malukit no kanang kuan like kuan kanang inyong mga kuan tawag kanyo like yung mga computer no, ma-detect man na og naka-on pa na unay kuan emergency kuan dia emergency alarm dia naman ay kuan naman ay mamay ginabasyan. Also tong kuan no survey security survey mo buti gamit niya to locate the kuan location inside basta naka-access pa na inyong mga online kuan dra, mga online like computer na inyong location. So mo to no. Third is establish of lock and key control procedures. So kailangan ta mo kuan establish of kuan lock. For example sa kuan sa bangko, di ba na may kuan ja kining na bolt ja mo na ginabutangan og mga kuan mga kwarta
mga gold, mga important documents. So kailangan ta mag-establish yung mga inana kay basic na kawatan lagi muna. Kailangan tag-bold katong safe house. Ay, tawa to. Basement ng nana ba? Sudanan sa mga importante like kwarta. Kailangan mag-lock and key control. So third is establish of emergency and disaster plans and guidelines. So lagi na kaning kuan. Fourth kay for example sa eskwelahan justice tikas. So nag-establish siya lag kuan no, nag-establish sila og fire alarm, disaster. Mamo na fire alarm. Dai nay mabot ko na. Nagsunog moto gi-establish nilang fire alarm. Itong to nimo para maka-kuan mo evacuate mo. Moto emergency alarm and plan and guidelines kanang kuan putangan mo araw o kaha padungan kuan para exit muna guidelines para bisidig ma pan gaya lasaag kas sulod sa eskwelahan nga kabalo para exit. So na guidelines no na kuan like arrow ana. So the last is selection, training and develop of security personnel. So ug natay kuan no, ug natay security guard like sa kuan like sa City Star kailangan mo na i-train para ma-develop ang iyang skill para kabalo siya ug unsay mga dapat maayong buhaton ug makaplanog kuan kaplanog tama. Kailangan mo siya i-kuan i-train, establish kag kanang kuan mga traininganan dapat kabalo siya ug unsay piniagi ug unsay dagan sa inyo ang company no para aware siya ba bali ma-aware siya ba mo siyang i-train to develop. So that's all. Next bud. So the value of security professional. Security professional is valuable because they protect people, property, and information by preventing and controlling crime. So natay mga professional na kuno, security professional like kanang mga tag-as na granggo, kanang kuan, police. Kabalo na sa mga kuano, mga dagan naman sa experience ba about kuan crime. So bali murag yan na makontrol no. For example kanang mga kuan, mga hacker, professional na hacker, kanang mag-hack kag mga inosente nga kuan tao, makontrol mo siya no kay professional gud na scammer. So ay kung dugo na nato example ano, example is a bank hires security professional. So lagi sa kuan sa like bangko dahil sila security nga professional kanang dagan nag-experience kuan, dagan nag-skill, dagan na kuan na crime na gunitan muna. Scan is please notice the CCTV cameras don't cover the ATM area. So kung kuano professional lang na technology lang technology karon di ka mga kuan no, mga high-tech, mga CCTV camera na mga voice over mga inana ron kita ka ng kuan salida ka ng teddy bear kinaay camera sa mata muna siya mga kuan high-tech na ba camera don't cover the ATM bili mga kuanan. So the last is he's also find the guards are not checking ID guards properly. So nato yung mga guard no, for example City Star diba gina-check na nila natong bag bago ta masulod or ginapabilin jay bising na dala pusilya or illegal na mga kuan na sila
security proportional nga kwan, like kanang mga employee nila kailangan ni guard na i-check ang mga ID kung nagtatrabaho ba diri, imo man ikuan ID cards properly. So next, so balik ta next reporter. Importance of safety inspection. 1 is that determines effective methods of hazard appraisal. So kung sa mall no, dapat yun dilaylaw na to tanawon kung usay may tabo tay basin nay nagtanom og bomba or mga kawatan o mahitabo na sunog para malikayan na to no. Siyempre magbutang tag CCTV sulod or sa gawas, security patrol. Dapat yun ta magbutang ana para safety atong palibot. Next, number 2, it corrects deficiencies to bring both safety and operation to minimum accept standards. Kung sa security ba no, kung naay mali or kakulangon sa seguridad, dapat nato siya i-correct ang mga mali para safety tanan. Example, kung sa building ba para safety magbutang dag CCTV or mga equipment para safety ang tanan. Number 3, it is on the unequal medium to determine the potential accident resources. Unsa daw pinaka-effective methods or para makabalo ang posibleng nagsugod ang aksidente like security or safety. Example sa mall para safety magbutang gyud og CCTV no para sa sulod or sa gawas para makabalo kung unsay nahitabo sa sulod or sa gawas. Number 4, it recognize the defect for the future necessary corrective actions. Kabi tong naay infection na nakita na naay guba tapos problem defect, ila dayon na bangitaan og paraan para maayo yung tanan mga guba. Example kanang dagag CCTV na guba, dapat na ilisan na yon para iwas sa mga kawatan or mga aksidente. Number 5, it demonstrate the management sincerity regarding the accident prevention. Kanabi daw perme lang mag safety inspection or mga corrective action. Wala na itimailan na safety ilang mga baligya or mga likayan ng mga disgrasya. Example kanang sakto og training ang safety, ang training ang guard. Siyempre kawan magidana para iwas sa mga disgrasya ba, mga sunog or mga ubang pang mga kalamidad. So next tabads, security survey form. A, introduction. B, name of mission of installation activity, physical security, personnel security, documents and information security. Other situation and recommendation. G, enclosure exhibit. So ang introduction, kinsa ang tugot na magmando sa inspection or pizza oras sa pagkuan kanusa mo nag-inspection, kanusa gihimo og kuan katapusan or ulahi na unsa oras naman. B, name of mission of installation activity, kanang pangalan. B, no, paghatag og opisyal na pangalan sa mga kinsay nag-inspection o name sa nag-kuan mission. C, personnel security, kanang example parameter fences, gates, CCTV, access control, lighting or uban pa na kuan physical security. D,
personnel security. Kanang kuan bitaw, kanang background check, clearance o mga control sa mga personnel, mga empleyado, kabayan ng mga seguridad para iwas sa mga kuan, documents and information security. Mga sensitibong document, impormasyon o clarified, unclarified or mga physical o mga digital password, storage o mga access or mga impormasyon. F, other situation of recommendation, mga kakulangan sa seguridad. G, enclosure or exhibit, mga litrato, diagram, listahan, report o mga uban pang dokumento sa pag-inspeksyon. Next tabads, security inspection or format. Una, introduction. Letter A, introduction. 1, authority. Authority kung kinsay nagtugot or kinsay nagsugo. Date and hours conducted. Kanunsa unsa oras gihimo ang inspection. 3, date and last inspection. Kanunsa gihuman ang inspection. 4, identity inspection agent. Kinsa nag-inspection. 5, identity to representative accompanying. Mga tao nagikan sa institution, no? Uban mga imong kauban, mga teammates or mga kauban mo sa nag-inspection. Result of inspection, kompleto nga listahan sa lugar na posibilidad na giinyong gi-inspection. 2, remarks and arcs effectiveness and extends the compliance with the established security measures. Ng mga epektibong sukod sa pagtuman sa mga nakahimuntang na lack. 3, statement action taken the commendation made during the previous survey or inspection. Mga gihimo na isip tubag sa mga rekomenda na magiging survey inspection, no? Action na inyong base sa inyong inspection. C, recommendation, hazard and positive and concise the recommendation to eliminate correct deficiencies observed during the inspection. Dapat klaro ang inyong inyong survey unsa ang pagsulbad sa mga problema. Nakita ninyo sa inyong pag-inspection. Next buds, Industrial Security Survey Checklist. General Environment Operation, example sa mga eskwelahan like CCTV, gate sa entrance or sa exit. Parameter security, mga boundary or mga tagas na mga pader or taas na pagbutang sa CCTV. Exterior security, example gate, mga suga sa palibot, CCTV surveillance, access control or security patrols. Security lights, kanang sa street lights, sa dala na kanang musiga-siga or sa mga eskwelahan. Motion sensor lights sa mga warehouse aron kanang mo alarm basta naay mo adto na tao. Next buds, building security, example kanang access control, mga mga visitor, logbook, guard, checkpoint, mga key cards. Surveillance system, CCTV, mga kamera, monitoring, rooms.
security personnel kanang mga gwardiya, mga kanang magpatrol ra para safety ta. Alarm system, fire alarm para likay ta sa mga disaster. Emergency, fire exit, evacuation plan ug mga regular drills. Locks and key control. Locks and key control kanang exit door na dunay panic bar, alarm para maila ng exit or para safety ang mga estudyante sa sulod sa eskwelahan. H, the security guard force. G, employee and visitor control. Kanang employee or kanang inyong inyong employment or criminal record sa mga aplikante sama sa cashier. Maila yun na makita kung ka musulod sa security guard force kanang sa sa example sa mga dagko na mall. Siyempre naginay 24/7 na 24/7 na magbantay para dili makuwatan ninyo ang inyong mall. Pero nabot na siya ship nang sila'y swap sila. Siyempre di mo kaya. Alarm system kanang sa mga tawagan ay kanang mga bangko na man dyan ay kanang fire alarm or mga kanang fire alarm para dili sila safety sila. Surveillance system kanang CCTV para makatabang kung basig naay kawatan or mga mitabo na sa gunsadra. Communication, main gate na makagamit sa radyo aron matawagan ng inyong ang sa para matawagan ninyo ang sa exit na gwardiya or sa entrance na gwardiya na dapat din siya pasudlon para safety. K, communication, a guard the main gate edges to the control room. Super suspicious bicycle. Next. That's all. Thank you. So, different integration schemes. So, ang different integration schemes is pamagi na siya sa mga investigador nga para dali ra nila mapatugan ang suspect. So, number 1, direct approach, let the suspect talk freely. So, munong pamagi sa mga investigador nga para mapatugan nila ang suspect nga mangutana sila nga dili nila i-pressure ang suspect para mutugan ng suspect sa tinuod. So, number 2, emotional approach, use emotion, fear, guilt, sympathy to gain admission. So, pamagi na siya sa mga investigador nga mugamit sila og emosyon like kaluoy, pagkonsensya aron makumbinsi ang suspect nga mutugan sa tinuod. O number 3, trickery, play one suspect against another. So pamagi na siya sa mga investigador nga mugamit sila og tricks like for example na may patay sa amigo nga gimbestigahan mi nga niingon dayon tong investigador sa ako nga nitugan akong amigo na kami ang nagpatay bisag wala gud nitugan akong amigo god. Investigador sa ako nga gusto na ko madunggan imong side nga nganong inyong gipatay. So siyempre nito ko nga nitugan akong amigo, so nisulti ko bahin sa akong side nga nganong among gipatay. So nabulgar na hino namong. So number 2, false hints about evidence or episodes. So
muna pamagi sa investigador no nga muhatag sila og piki nga impormasyon aron matestingan ang reaksyon sa suspect. So number 5, hate and revenge appeal to hostility or resentment. So pamagi ni siya sa mga investigador no nga gamito nila ang kasuko sa suspect aron mabulgar o makasulti ang suspect bahin sa iyang krimen or krimen sa iyang kauban. Number 6, national pride. Appeal to patriotism or nationalism. So, pamagi po niya sa mga investigador no nga gamito nila imong pride like pagka matapat nimo or pagka loyal nimo. So, number 7, kindness and sympathy, show fairness and understanding to win trust. So, ginagamit ni siya sa mga investigador no nga aron makuha nila ang pagsalig sa suspect sa investigador. Number 8, Matt and Jeep, two integrators, one hostile to the other kind. So, mao pud ning pamagi sa mga investigador no nga mugamit sila og drama like usa ka investigador na suko nga isugayo ang isa buutan ngayo para makuha ang tiwala sa suspect. So, next slide. Next slide. So, Chapter 8, Security Risk Analysis. Objectives. Identify the factor to assist in defining the security problem. So, ang pagpasabot na is maila ang mga factors nga gamiton sa pag-assist sa security problem like kung saan pag-fix sa di tama nga pagsunod sa safety procedure o pag-ila kung unsa ang kakulangan about sa security. So first, enumerate security hazard and provide example. So, ma-enumerate ang mga security hazard no o makahatag og information like sa mga peligro, sama sa sunog, kawat ug hacking. Second, enumerate the major categories of risks. So pagsabot na is enumerate ang mga major categories sa risk like sama sa data loss ug hacking. Third, enumerate risk management alternative pamaagi mga risk management like sama sa tamang pagbutang sa mga CCTV o tamang pag-training sa mga empleyado. So, security and risk analysis are the reason for all security activities, whatever problems are involved, usable instrument, permanent assets, and features or even intangible assets like trade secrets. So, pagkasabot na is ang security and risk analysis na is mao ang proseso sa pagsabot yung unsang mga problema nga makaapekto sa usa ka organisasyon. Ang security risk analysis po daw is makatabang sa pagplano kung unsaon pagprotekta sa mga kwarta, document o even sa trade secrets. So, next slide. So, probability ratings. Upon gathering available data and factual circumstance in each risk, it is only right to assign a probability rating, and rating will not consider any precaution or countermeasure that may be taken later or reduce or eliminate the risk. So, upon gathering of available nga, ang pagsabotan na is upon gathering of available nga mga data o actual nga kahimtang sa mga tag-risk, tama lang nga mag-assign og probability rating ug ang rating dili mag-apil-apil sa bisan unsang precaution o countermeasure nga buhaton pa aron makuhaan o ma-reducean ang risk. So A, virtual certain given no change that event will occur. So pagsabot na is kung walay kausaban, siguradong ang nahitabo sa una, may tabo gyapon karon. So B, very probable the likelihood of occurrence. So pagsabot na is dako ang posibilidad na mahitabo ang panghitabo. Like for example, nilinog. So di ba napamanay aftershock, so mulinog na po og usab. To C, average probability the event is more likely to occur than not to occur. Mas possible nga mahitabo kaysa dili mahitabo.
Sabot ato. So, D, less probable the event is less likely to occur than not to occur. So, pagsabot na ano is mas dili possible nga may tabo kaysa possible nga may tabo. So, E, very improbable influence data are available for an evaluation. So, ang pagsabot na ano is kulang ang data busa lisod ma-evaluate kung may tabo ba o dili. So, next slide. Next slide. So, security hazards. Every organization has the responsibility of protecting life and property by means of disaster, preparedness, and emergency management. It helps minimize loss and ensure the continuity of production, which is vital to the recovery of an area after the occurrence of a disaster. And a disaster may be in the form of destructive storm, fire, explosion, sabotage, civil disturbance, nuclear incident, or even an earthquake. So, pagsabot ano is ang matag organization nanay dakong responsibilidad sa pagprotekta sa kinabuhi ug sa mga property pinagi sa pagpangandam sa disaster ug pag-prepare sa mga emergency ug kini makatabang aron malikayan ang dagkong padaot ug mapadayon ang operasyon bisan humana ang kalamidad. Ug ang kalamidad mahimong resulta sa mga panghitabo sa mga bagyo, sunog, explosion, sabotahe, mga pagubot sa kantilingban, insidente sa nuclear ug bisan linog. Ug type of hazard, natural hazard. These are risks arising from natural phenomena. Nobody can do anything to prevent this kind of occurrence, but there are measures that can be placed or installed to minimize the damage or destruction of property, injury, or loss of life. Since it is part of physical security, security plans must be coordinated with the installation, emergency, and disaster plans. So, pagpasabot ano is ang natural hazard daw is mao ang mga risk nga natural lang nga may tabo. O walay makalikay ani apan pwede nato ma-minimize ang damage pinagi sa tama nga pamaagi nga pagpangandam o tungod kay ang security plan kabahin sa physical nga seguridad. Importante nga kini maiusa o pagkasinabot sa mga plano sa mga emergency o kalamidad. So mo na ang example sa natural hazard no. So example, so flash flood caused by typhoons and monsoon rains, earthquakes, fire, storms, volcanic eruption, lightning storms, extreme temperature and humidity, landslide. So, next slide. Landslide. Next slide. Ay. Next slide. So, man-made hazards. Human or man-made hazard are one of the major concern of personnel in safeguarding and protecting of a plan or installation. It is the result of a state of mind, attitude, and weakness of character traits to be tied to an act, omission, or commission, either of overt or covert, which can disrupt the operation of an organization. So, ang pagsabutan is ang mga man-made hazard daw kay mga sitwasyon nga mahimong makadaot sa usa ka lugar, kanta, organisasyon, tungod sa pamalian sa tawo. Kasagaran kini resulta sa sayop mga pamatasan, walay pagtagad o kahuyang sa karakter. Mga himong hinungdan sa pagka-interact sa operasyon sa usa ka kumpanya o institusyon. So, mo na ang example sa man-made hazard. No? So, example, carelessness, accident, sabotage, encourage, PLP. So, major risk. Some of the major categories or risks are arranged according to their risk. So, muna ang example sa major risk, no? So, example, nuclear attack, civil disturbance, and malicious destruction, natural catastrophe, other crimes, industrial disaster, conflict or interest, other risks.
So, mana? So, next reporter. Kay continue na to ang chapter 9. Security investigation. Learning objective. At the end of the chapter, the student will be able to define security investigation and enumerate its elements. Illustrate the 3 Is of investigator and enumerate the qualities of effective investigation and the characteristic of successful investigator. Illustrate the systematic approach to investigations. Enumerate the purpose and qualities and part of the investigation report. Enumerate the step in integrating suspected individuals and enumerate the science and psychological behind interrogations and explain the different interrogations. Elements of investigations. 1 is investigator. Ang kanang investigator is mo ni ang mga tao nga mag-investiga. Example is si Bilacho. Mo ni siya ang investigator sa kawat o kawat nga nahitabo sa bodega. And 2 is purpose. Ang purpose is mo ni ang mga tumong sa mga investigation kung anong kinahanglan buhaton. Diba is ang purpose kay aron makitaan kinsa ang nangawat sa bodega o maibalik dayon ang mga gamit. 3 is subject of investigation is kaning mao ni ang mga tao or butang nga paghitabo sa nga giimbestigahan. Diba is ang nawala is pagkawala is ang laptop o laptop sa opisina. Next slide. The 3 Is of investigations. 1 in information. The knowledge which is the investigator gathers from different sources. Ang kaning information is mga informasyon nga makuha sa investigator gikan sa mga tao or ebidensya. Tapos 2 is interrogations. The skillful questioning of the witness as well as suspect. This is a different form from the interview. Interview means the simple questioning of a person who has no reason to withhold information. Kanya interrogation is maniya pagpangutana sa mga testigo or mga suspect. Tapos number 3 is instrumentation. Instrumentation it is the application of instruments and method of simulation of the application of sciences in crime detection known as criminalistic. Ang kaning instrumento is kaning mo niya mga gamit sama sa CCTV, fingerprint o mga uban pa nga makita para sa mga ebidensya. Next slide. Purpose. Purpose of investigation. 1 is to identify the offender, and 2 to locate the offender, and 3 to provide evidence. Next na. Qualities of effective investigation. 1 is objectivity. An investigator must remain neutral, not influenced by personal bias. Kaning objectivity is kaning dapat dili ka magpili or magpadala sa imong personal nga bati. Halimbawa say example is bisan pag amigo nimo na ang isa ka suspect, dapat dili na nimo siya kanang tuuhan jud. And 2 is truthness. Is check all leads and evidence carefully, even more than
wants to avoid missing details. Kani si truthfulness is tarungon na nimo og balik-balikon tanaw ang mga ebidensya. Example is ako ginabalik-balik na ko review ang CCTV og ginabalik-balik na og tanaw ang CCTV og mangutana ko tanan sa mga nakakita para akong mga ebidensya klaro og walay sayop. Tapos ang 3 is relevance. Information must relate directly to the case of help from a clear picture. Ang relevance is muna ang mga informasyon nga dapat may kanang mga informasyon ba na dapat konektado sa imong kaso jud. Tapos ang accuracy is information must be correct and consistent. Errors and contradictions should be eliminated. Ang accuracy is kaning ang informasyon nimo dapat sakto o walay sayop kanang dapat i-double check nimo imong kanang mga record ay double check nimo imong report kung tugma ba sa imong testimonya or mga witness. Tapos ang timeliness is gathers information as quickly as possible to prevent loss of evidence. Kaning timeliness is dapat dali ka makakolekta sa mga ebidensya aron dili mawala. Example is kanang naay gidunggab sa isa ka balay tapos naay nabilin na mga fingerprint, dapat kuha na nimo siya na diretso para nadayon kay ebidensya para dili dayon mawala. Next slide. Characteristic of successful investigator. First is observant. An investigator noticed a small footprint near the crime scene to others means. Kaning sa observant is dapat maayo ka mo tanaw sa mga detalye or mga unsa pa na dira bisan pag kanang example is nakabantay ko nga naay gamay chinelas tapos example aning observant is nakabantay ko og dugo nga gikan sa balay dapat ay sabi diri ara sa characteristic of characteristic of successful investigator. First is observant. An investigator noticed a small footprint near the crime scene that others missed. Kaning observant is dapat maayo ka mo tanaw sa mga detalye. Example is nakabantay ko nga naay gamay chinelas print sa likod sa pulsahan. And then next is patient. He waits calmly while interviewing a witness who takes time to recall details. Kaning example ani niya is dapat kalmado ka bisan dugay makasulti ang witness. Halimbawa is ako nagpaabot ko sa iya niya untod niya makahinumdum siya sa mga estigo or mga nahitabo. Next is good communicator. He explained question clearly so witness feels comfortable answering. Kaning good communicator is good communicator is dapat klaro og
klaro ka niya mo istorya sa iya para ang witness dili makulbaan or dili magduha-duha og tubag sa imuha. Next is logical. He connects clues step by step to see how the crime. Kaning logical is kani dapat naghunahuna og sakto or sunod-sunod sa ebidensya. Example is gisundan niya ang mga clue gikan sa CCTV hangtod nakita ng suspect. Tapos professional. He avoids taking sides and only reports the facts he finds. Ang professional is dapat dili ka magpili og tao o mupakita or respeto kaning professional is dapat dili ka mutuo sa isa lang kanang dapat tanan tuuhan nimo bisan pag kanang kontra na nimo siya dapat andi ba non Japon nimo imong iyahang investigation. Next slide. Purpose of the investigation report. One is to provide permanent official record of the investigation. Two is to provide others investigator with informations necessary to advance the investigations. 3, to uphold the statements as facts on which designated authorities make based in criminal corrective or disciplinary actions. Kani si purpose of investigation report is para mahimong official nga record ang investigation. Example is gisulat niya ang tanang nakita o nadungog sa report aron na i-record. Tapos para makagamit pod ang uban investigator sa iyang mga information. And para mahimong basihan sa legal o disciplinary action. Next ay parts of the report. Administrative data. First data ay date. Pitsa sa investigation. File number is code or numero sa kaso. Ang subject is unsay giimbestigahan and complaint is reklamo sa gisak-an. And kaning reporting investigator is kinsa ang nag-report and office of origin is asa gikan ang report and ang status is kahimtang o kaso or ongoing close and distribution is kinsa ang gipadalan sa report. That's all. Thank you.